Isang araw, may isang batang masipag na ang pangalan ng Idel. Kahit anong trabaho nga ay kanyang papasukin. Kaya kung hindi nyo pa siya kilala, tara kilalanin natin siya. Hey guys! So, amos mga kalaon, at say my life as a probinsyano dito sa probinsya. So ngayon ay ang aming panglimang araw na ngaho ng aming pag-ani ng palay or paggapas ngaho at nakikita nyo ngaho. So nakaraan kong video ay ganito rin po yung sinusuot ko dahil ngaho isang araw ko lang din yung din-take para ngaho sabi ko magbibideo ako or mag-vlog ako sa last day na po ng aming pag-aani. So ngayon ay nakikita nyo andito na po kami ako sa Basakan. Ngayon po ngayong araw is the end. Is the finale of this vlog, Charis. Ito na nga ho guys, natapos na nga ho, mahigit 6 na araw po namin tong inani po yung aming palayan and sobrang dami din nga ho talaga ng mga kahon-kahon, ng mga boxes na kailangan po talagang gapasin anihin and apat lang po kami nag-aani of course pero hindi rin naman talaga yung babad na babad kami sa pag-aani kundi nagharap lang kami ng magandang timing kung hindi nga gaanong mainit ang panahon. So ngayon ay natapos na ho at ngayon po ay ang ating part 2 ng ating Basakan or Anihan era. Po ang ating gagawin ay after nga ho talagang nating magapas, maani or makarit nga ho yung mga palay, ay yung gagawin po natin ay itatali na po natin sila. Parang ipapag-isa na po natin para po sa preparation na po ng pag-freezer. Yon. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung aking part 2. Dahil natapos na nga yung lahat nga ho, ganito na nga yung aming ginagawa sa mga oras na to. Si Ate Ella, tsaka nga ho, si Tatay nga ho yung naka-assign nga ho para nga ho sa pagtali ng mga palay. At ako naman yung maghahakot. Ito nga yung ginagamit namin sa pagtatali nga ho ng palay. Ito yung tawag po sa amin na buri. Yan, sa nakikita nyo nga ho, ganyan nga ho yung ginagawa ho talaga ni Ate Ella. Nang sa ganun nga ho ay magkaisa sila. Pagkatapos nga yung tumpukin ay gagamitin na nga ho yung buri para nga ho pantali doon. Sabi ko nga ako na lang kayo talaga yung hakot dahil nga ho maging gentleman naman nga ho tayo. Magaan-gaan lang din naman nga ho yung mga trabaho namin dito. Hindi rin naman ho talaga siya pang pambigatan talaga. Opo. Abay, kahit elementary nga ho talaga, kayang-kaya siyang gawin. Disclaimer lang nga ho, baka ho sabihin nyo nga ho talaga, sa pilitan kami nga ho talaga pinapatrabaho. Or sa pilitan nga ho na pinapagawa nga ho talaga yung mga bibigat na bagay sa amin. Pero hindi po yun gano'n. Kami nga ho talaga ay willing nga ho talagang tumulong. Gano'n naman talaga. Kailangan natin tumulong sa ating mga magulang sa gawaing bahay. Sa gano'n nga ho, ay paggaan ang kanilang mga gawain. Kumbaga, wag lang tayo puro pabigat ba, tulong-tulong din pag may time. Ang mahirap lang nga dito, yung minsan nga ho talaga, yung mga puting nga ho talaga ay sobrang lalalim. Tapos medyo masakit sa binti. Pero minsan ba, sobrang nakaka-relax yung putik kasi ang lamig-lamig sa paa. Opo. Yan, ganyan na ganyan yung mga putik. Pero may mga ibang part naman na matigas na dahil nga ho, tagtuyot na nga ho. I mean, hindi literal na tagtuyot, pero papunta na tayo doon. Hindi natin nga talaga ganong umulan nga ngayon December and sobrang mainit na nga ho talaga yung panahon. Talagang nararamdaman na nga ho talaga na malapit na din nga ho talaga yung summer. So dahil tapos na nga sila at meron na nga talaga may mga naitali na. Ready na ako at nakahanda din nga ho talaga yung mga muscles ko. Opo. Handang-handa na nga ho talaga ang atin nga ho talaga itong buong palay na to. Ay oo, sanay na nga talaga ako dito nga ho talaga sa pag-angat nga talaga ng ganito kalalaki. Opo. At saka hindi rin naman ito ganong mabigat talagang pinakunti lang nga ho talaga yung pagkatali nga nila. Parang hindi siya ganong mabigat-bigat. Opo. Nilagyan ko nga ho talaga ng sapin nga ho talaga yung ulo ko ng sako. Para smooth lang ho talaga at mas gumana ho talaga yung trabaho to. Yan ho talaga, may ganyan ho talaga mga ibang part nga ho at may mga ibang part din naman ho talaga na matigas-tigas na yung lupa. Opo. So ito nga ho talaga, dadalhin ko nga ho talaga sa tumpok or sa mga kasamahan niya nang sa ganoon nga ho ay preparation na din nga ho talaga para sa treaser. Kung nyo po alam yung treaser po yun ay parang siyang harvester, parang siyang gilingan nga ho. Pagka nagiging butil na lang siya ng palay. Tinatanggal na yung mga dahon-dahon. Pero dati nung mga wala pang treaser talaga, inaapak-apakan lang namin yan yung palay para matanggal yung mga dahon. Kaya thankful talaga sa treaser kasi nga mas napabilis nga ho talaga yung aming ginagawa at yung gawain namin. Kasi kung dati, inaapak-apakan lang namin yan. Sobrang sakit nga talaga sa paa kasi nga may ilang palay nga ho talaga na nakakatinik siya. So ayan na lahat nga ho, pero hindi pa yan nga lahat. Meron pa ho talaga hindi pa